Hi, magandang araw sa inyo ating mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon, ano ba ang paniwala patungkol sa kaligtasan ng unang iglesia, ng first Church of God noong unang panahon? Okay? O tinatawag na Universal Church o Catholic Church kasi sapagkat yung Catholic ay meaning nun ay universal. Anong paniwala ng Universal Church o Catholic Church nung araw patungkol sa kaligtasan at ang paniwala ng Roman Catholic Church ngayon? So makita natin, meron siyang pagkakaiba. Doon muna tayo sa Universal Church o sa Christian Church noong unang panahon. Alam natin, sa Biblia, ito'y tinawag na Church of God. 1 Corinthians 1:2, kahit mismo si Clement, may mga sulat siya, sinasabi nito the Church of God. So, Universal Church, ito yung Church of God noong unang panahon. Sino ba yung church? Ang pag sinasabi mong church, ito yung mga naligtas kay Jesus through the gospel. No? Pag hindi ka naligtas through the gospel, ay hindi ka pwedeng maging member ng church. Efeso 3:6, ang sinabi doon, ang mga hintil ay kaanib ng kawan through the gospel. 1 Corinthians 12:13, idinaragdag tayo, we're baptized into one body by one spirit. Ephesians 1:12-13, tayo naging kay Kristo pagkatapos niyo mapakinggan ang mabuting balita na inyong kaligtasan at kayo'y sumampalataya. So makita natin, ang paniwala ng unang iglesia, ng unang panahon, ay importante yung ebanghelyo. Sa pamagitan nito, sila'y naliligtas. Kasi sinabi ni Pedro, mismo si Pedro, sabihin na natin, kinikilala ng marami na siya ang Pope. Acts 15:7-9 na sinabi na siya ay pinili upang mangaral ng ebanghelyo at ang mga hintil ay sasampalataya. At God, knowing the hearts, cleansed their hearts by faith, giving them the Holy Spirit. Acts 15:7-9. Ngayon, ang tanong, ano ang paniwala ng mga unang iglesia patungkol sa kaligtasan? The Catholic Church in the first 300 years, ang paniwala nila, ang kaligtasan at buhay na walang ay ngayon po tinatanggap, presente. Alam nyo, ang kaligtasan, it is a present possession and a future revelation. Present possession and a future revelation. Ang kaligtasan ay ngayon mo tinatanggap. Saan sa Biblia na sinasabi na paniwala nila at pag sila'y sumampalataya kay Jesus, nagsisi sumampalataya sa Kanya, sila'y ligtas na. Mismo sa bibig ng Panginoong Jesus, ng ating Savior, sinabi niya kay Mary na sumampalataya at nagsisi. Sa Luke 7:48-50, sabi niya, your sins have been forgiven. Your faith has saved you. Luke 7:48-50. Si Kristo mismo sa bibig niya, your sins have been forgiven. Your faith has saved you. So ang kaligtasan pala ay pagpapatawad ng Diyos sa atin. Noong araw, ay naghahain ng mga saserdote, yung pare ng araw, paulit-ulit na paghain sa Old Testament, pero hindi maalis ang kasalanan. Hebrews 10:10-12, ang sinabi, ngunit si Jesus ay hinain na kanyang sarili isang beses magpakailanman at naupo sa kanang kamay ng Diyos. So, ang pagkakaiba ng hain ni Kristo, inalis niya ang kasalanan sa libutan sa paghain ng kanyang sarili. Kasi sinabi niya, your sins have been forgiven, your faith has saved you. Ngayon, yung mga tumitingin kay Kristo sa Old Testament at tayo naman tumitingin pabalik, year 2000, kay Kristo, kung ikaw nanampalataya sa katubusan niya, sakop ka sa pagpapatawad at kaligtasan ni Kristo. Bayad na. Alam niyo ba, binayaran ni Kristo ang sa kaligtasan natin, kasalanan natin. He's paid the ransom, past sins, present sins, and future sins. Hindi pa nga tayo tao noon eh. Binayaran na niya, sabi ni Juan Bautista, John 1:29, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ito, kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. So si Kristo ay inalis na, binayaran niya. Kaya Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno, sa dagat-dagat ng apoy. Ngunit ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang sa pamagitan ni Jesus. Ang kaloob, the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, kailan naliligtas? Presente. John 6:47, sabi ni Jesus, ang sumasampalataya, may buhay walang hanggan. Kung sumasampalataya kay Jesus, dapat sasampalataya ka rin sa kanyang sinasabi. Kasi kundi ka sumasampalataya sa sinasabi ni Jesus sa kaligtasan, hindi ka tunay na sumasampalataya. Sinabi ni Peter na kinikinilala nila ang Pope.
1 Peter 1:8-9. Sabi doon, sa verse 9, tinatanggap ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. So makita natin, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, ito ay bunga ng ating pananampalataya sa pagtutubos ni Kristo. 2 Corinthians 6:2, sabi ni Pablo, today is the day of salvation. Today is the day of salvation. Philippians 1:23, sabi ni Pablo, at ganoon na sa 2 Corinthians chapter 5, 2-9, sabi niya, pag maalis tayo sa katawan natin, sabi ni Pablo, ako isa sa Panginoon. So, sure sila. Ang Catholic Church nung araw, ay alam mo ikaw na nampalataya, alam mo, ikaw ay ligtas. Alam mo, ngayon ang kapatid at buhay na walang hanggan. Sabi, tingnan niyo si Juan, 1 John chapter 5, 8-9, 8-13. Binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na to, ang buhay na walang hanggan, nasa kanyang anak. Ang tinatahanan ng anak, may buhay. Ang di tinatahanan ng anak, ay walang buhay. So makita natin, malinaw, ang tinatahanan ng anak, may buhay. Binibigyan tayo ng Diyos ng buhay walang hanggan. Ang buhay na to, ang eternal life na kay Christ. Sino tatanggi na ang eternal life ay na kay Kristo? Ang tumanggi, ang buhay na walang kay Kristo, pag tinanggi mo, pag kayo sumampalataya, sabi nga ni Pablo, ay ni Juan, sinusulat ko to sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. 1 John 5:13. Sinusulat ko to sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. So, yun ang paniwala ng Catholic Church ng araw. Miski sabihin natin si Pope Peter, receiving the outcome of your faith, the salvation of your souls. 1 Peter 3-4, sabi niya, ipinanganak tayo na muli, no? Sa pamagitan na for a living hope through the resurrection of Christ. Sabi nun, itong redemption to salvation reserved in heaven for you. Mismo si Jesus, Luke 10:20, sabi niya, magalak kayo. Hindi dahil masamang ang diablo sumusunod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, sabi niya, kundi magalak kayo sapagkat ang pangalan ninyo nakasulat sa langit. Bakit? Dahil sa Revelation 21:27, walang makakapasok sa langit na impure, kundi yun lamang nakasulat sa aklat ng buhay. Revelation 20:11-15, yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay, binuri sa dagatang apoy. Revelation 20, na una bago Judgment Day, 24-6, nag-resurrect na ang mga Christians bago Judgment Day. So, hindi ka nahatulan. John 5:24. So, ano paniwala ng Catholic Church nung araw? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, tinatanggap ng buhay walang hanggan. So, ngayon, ano naman paniwala ng Roman Catholic Church? Alam nyo, ang Roman Catholic Church ay nag-evolve mula sa Catholic Church nung araw. Mula sa Church of God. Kasi, naiba Naiba. Ang kanila, hindi nila pinapangaral na ngayon araw na to, ngayon ang kaligtasan, ngayon ang buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo si Jesus, may buhay na walang kaming kaligtasan ka. Hindi pinapangaral ng mga pari yan. Sapagkat, ang sabi nila, yung may venial sins, dadaan ka pa sa purgatorio. Yung may mortal sin, diretso ka sa impyerno. Sabi ni Jesus, ang magalit ka, pumatay ka na. Ang tumingin ka sa masama sa isang babae, inangalunya ka na. Ang magalit ka nga, mamuhi ka sa kapwa mo, pumatay ka na. So makita natin, Revelation 21:8, ang mga duwag, sinungaling, no, mga mamatay tao, magkakasama yun, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay sa dagat-dagatang apoy. So walang venial or mortal sin. Lahat ng kasalanan dadaling ka sa impyerno. Pero pag tinakbo mo katubusan ni Jesus, ligtas ka at buhay mo lang hanggan. Yun nakakalungkot sa ating mga kaibigan Katolik. Akala nila, dadaan pa sa purgatory. Ngayon ang kaligtasan, ngayon ang ebanghelyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangan purgatory, si Jesus ang kailangan. Ang Catholic Church nung araw, ngayon ang araw ng kaligtasan. The righteous, sabi ng mga church father, sa kanilang eternal life. The wicked, yung hindi Kristiyano, hindi ligtas, sa damnation. Yun ang sinasabi ng mga church fathers at ganoon din ng mga apostol. So, kailan ang kaligtasan ngayon? So, ang challenge ko sa mga mahal nating mga Catholic, ngayon ang kaligtasan, si Jesus ang kaligtasan. Pwede mo matiyak. Nanggaling ako sa kalagayan nyo. Dati akong Catholic, hindi ko alam ang kaligtasan. Pero nasumpong ko, ngayon pala ang kaligtasan. Buhay na walang hanggan, tinatanggap sa Panginoon Jesus. Pagpalain kayo ng Panginoon. Repent and believe the gospel. 1 Corinthians 15:1-4. Ang mabuting balita, ang katubusan ni Jesus. Ang sumampalataya sa Kanya, may kapatawaran, may buhay na walang hanggan. Pagpalain kayo ng Panginoon.